Okay, mayong gabi istanan. Salamat kayo nga nagapadayon ta sa itong pagsimba. Dining tunga-tunga si Mana. Mingon ang pulong sa Dios. Duha o tulong nga maghisgot sa akong pulong na ako sa tiliwala. So maragid na atong inspiration sa pulong sa Ginoo. So di ta magdugay atong manindog ta atong basahon ng naa diha sa screen. Mao ni ang last part sa atong mensahe sa mga awit ni David. 2 Samuel chapter 22, 50 and 51. Okay na mo? Okay, verse 50, ready, read. Therefore I will give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, and I will sing praises unto thy name. Verse 51, go. He is power, salvation for his king, and shew of mercy to his anointed, and to David, and to his seed forevermore. Okay, ang atong bantayan dire, ang prominent kayo kanang therefore o tower of salvation. Mag-ampo ta. Amahan naman lang itnon, buhay ng mga Diyos. Salamat kay amahan sa matag usa nga niya karon. Magapadayon kami sa pagsimba kanimo Lord. Bisan kami ra nga pamilya amahan. Magapadayon ni paghimaya sa imong balaan nga ngalan. Kaya nasayod kami Ginoo nga hapit na ang imong pagkuha kanamo. Magapadayon mi, watchful mi sa imong pagbalik Lord. Amahan naman lang itnon ning kagabion tagay gahom ang imong pulong, kini imong ulipon, tagay igsusulti, o ipangamoyo amahan nga maabog ang evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ, tabuni kami sa pililhon imong dugo, o na ako nangamoyo Lord nga mapanalanginan ang matag usa nga maminaw ang mensahe. In Jesus' name, Amen. Okay? So, ang atong mensahe, nagpadayon ta sa atong series, David, a man after God's own heart. Mao na atong mensahe, o specifically atong mensahe, ano niya siya, David's Song of Songs. Ito pa pinaka special nga awit ni David sa tanan niyang mga awit. So, siguro balikon ang akong gisulti at mga previous messages sa mga hitabo ni David nga kita nag-observe ta sa journey sa kinabuhi ni David ug nakita na sabtan na to siya nga usa siya ka nagsugod og magbalantay lag karnero, shepherd. Usa ka sundalo, nahimong labing gamhanan nga tao diya sa Israel, o usa siya ka singer, usa pod siya ka sinner. So, gidungog ni siya, nahibal-an ni siya nga anak ni Jesse, then nahibal-an ni nga ingon ito, David the king. Then, in the book of Acts, gitawag ni siya a man after God's own heart. In the book of Samuel, daghan kayong gitawag niya siya the sweet psalmist of Israel. So, mauna na siya na karon hapit na matapos ang kinabuhi ni David o dunay panahon ani niya siya nga ning adto siya sa gira nani iyahang edad niadto sa gira hapit siya mapatay sa Philistine giant. However, na-save siya sa iyang pagumangkon o giingnan na siya nga ayaw nagpag-apil o gira kay igulang lagod. So, the days of battle have ended for King David o nahibalo siya nga hapit na matapos ang iyang yutan-on nga lumba sa kinabuhi. Okay, so part 4 to siya, mao ni ang part 1. So katong wala mo kasugod sa ani nga mensahe, makahibalo ra bay unsa tong atong mensahe ani niya siya. Part 1 mao ni siya nga si David nag-awit siya sa Ginoo nga nag-save niya. David sings of the God
who saves. Part A ana, he sings of a personal relationship. Nag-awit si David tungod sa iyang personal nga relationship ngadto sa Ginoo. Then pulo ka panahon nga nening verses atong gibasa sa 2 and 3, pulo ka panahon nga gigamit ni David ang possessive personal pronoun pagtawag niya sa Ginoo nga siya my and me. Muna ang niya mura siya bata atubangan sa Ginoo. Then he sings of a powerful relationship. So kabalo si David, kabalo siya nga ang Ginoo mao iyang manluluwas o mao siya ang iyang dangtanan, iyang sanctuary. Then iyahang awitan ang Ginoo of a profound relationship, kanang lalom kayo nga relasyon ni David ngadto sa Ginoo. So David goes into great detail as he speaks of how God moved in power to defend him and to sustain him. So gihimo gyud sa Ginoo nga gigamit sa Ginoo ang gahom niya aron madipinsahan si David, aron makapadayon si David sa iyahang plano sa Ginoo alang kaniya. Then gisultihan ta dinhi na ang Ginoo naglihok gyud with miraculous power time and again, just to deliver David from those who wanted to destroy him. So mao nang iyahang giawitan gyud ang Ginoo tungod kay ang Ginoo nagluwas niya. Okay. So all those who know God, ang tanan nga nahibalo sa Ginoo, tanan nato diri karon nga naa dinhi ani nga simba. All those who know God enjoy the same relationship with God. So mao na hunaon sa matag usa nga kita dinhi, kita angay ta magakalipay nga kung unsay relasyon ni David ngadto sa Ginoo, iyang giawitan ng Ginoo, mao pud na ang atong ma-enjoy nato sa atong Ginoo. God will move heaven and earth to meet the need of His child. Mao na ang himon sa Ginoo. So ato ning makita sa daghang mga panahon dinhi sa Biblia katong hitabo ni Elijah og ang widow nga si Elijah ingon siya tagay kog pagkaon, ingon ang widow nga makahatag ko nimo pagkaon pero pag human na mahurot na then mamatay na mi. Dayon tagaan lang sa widow si David hangtod nga hebalo ang widow natingala siya nga ang iyang flour o ang iyang edible oil wa man mahurot, daghan man kay na pulo man yang banga. So ang hebalo ta katong 3 Hebrews boy dito sila butang sa ilalom sa kalayo, pero tingala sila sa nagtan-aw sa dito sa mga Hebrews boy, tulo ra to sila pero upat sa pagtan-aw dito sa gawas kay tuwa dito si Jesus nagproteksyon nila. Doon ay panahon nga daghan kay tao ni adto ni Jesus Christ kay naminaw sa iyahang mensahe. 5,000 wa in tao makaon. So pinagi atong balon atong mga bata katong 5,000 gipakaon sa Ginoo. Sobra pa ang pagkaon. There was a time nga ang mga disciples sakay og sakayan, gibagyo sila. Gibagyo sila, perting kuyawan nila, nanagat tato sila. Pero gi-save sila sa Ginoo atong nagatubang sila sa bagyo. So mao na mga example nga yun ni all those who know God enjoy the same relationship. God will move heaven and earth to meet the need of His child. So mao na ang part 1. Part 2, David sings of the God who sustains. So nagiawitan ni David ang Ginoo nga nag-sustain niya. Dili lang si David na hibalo sa Ginoo in a saving relationship, he also knew Him in a sustaining relationship. Point A,
through times of temptation, natong panahon sa mga tentasyon. Si David nagsulti nato nga ang Ginoo had enabled him to remain true to the Lord and to keep His word. Now, wala mayon si David nga wala siya makasala. Nahibalo man tang nakasala si David. But he is referring to the fact that naangko niya ang imputed righteousness gikan sa Ginoo. Para sa nato ang gihatag sa atoa ang imputed righteousness ni Jesus Christ. Ang pagkamatarong ni Jesus Christ yang gihatag nato. So mao natong naangkon nga pagtan-aw sa God the Father nato, dili na niya makita kita nga makasasala, nakita ta niya pinaagi sa pagkamatarong ni Jesus Christ. Tungod kay believer ka ni Jesus Christ. Point B, through times of testing. So, gisustain yun sa Ginoo si David, amo nang giawitan niya, kag gisustain siya, gitestingan siya sa Ginoo, o daghang mga panahon nga medyo si David ba nga wala siya maingon nato, wala siya mo maglakaw pinagis sa kabubuton sa Ginoo. In many times nahimo na ni David. Now in those times nga medyo natalibagbag ang iyang kinabuhi ngadto sa mando sa Ginoo, ang Ginoo gitagaan gyapon siya o kahayag, guiding light gitagaan siya. That is point B. Point C, through times of trials. So si David, ang Ginoo nakahimo ni David nga maka-enjoy siya og victory over every enemy. David had been able to achieve the impossible time and time again because God had sustained him through every test. Mao nang giawitan niya ang Ginoo. David sings of the God who sustains. Then point 3, mao ni ang application para nato. The saints of God, kita nga saved, ingon ang Biblia, gitawag tag balaan, gitawag tag saints. And the saints of God, kitang mga saved, enjoy the same kind of relationship with our Father. In times of temptation, He gives us strength to overcome. In times of testing and trials, He supports us with His presence. He sustains us with His power. He supplies us with His promises. And mapasalamat ta sa Ginoo because our God is a God who sustains His people and that ought to fill our hearts with songs of praise. Anak siguro atong mahimo sa atong Ginoo. Number 3, point 3, David sings of the God who strengthens. So giawitan ni David ang Ginoo kay ang Ginoo mao nay gapalig-o niya. Kabalo man ta nga ang kinabuhi ni David had been a life of warfare and conflict. Mao na ang kinabuhi. But through all the battles and the problems, God had sustained him and strengthened him. Gilig-on si David. So, David sings about the God who strengthens him. Point A, God had protected him. Ang Ginoo giproteksyonan si David. David declares the Lord to be his strength and his source of power. Kunay gihimo ni David. Then point B, God had prepared him. God had prepared him. Gitudloan ni si David sa Ginoo bahin aning art of war. Saon pagpakigubat. Point C, God had promoted him. God had taken David from obscurity and had elevated him over the nation of Israel. Obscurity tungod kay balanta regod din taon siya o karnero. Pero gihimo siyang hari sa Israel. God had even elevated David far above all his opponents. Mao ni ang application para sa ato.
David enjoyed what we all long for, absolute victory. I would just like to remind us that the same God that strengthened David is the same God who has promised to strengthen us. So, ang Ginoo ni David, nga naglig-o niya, maupod na ang atong Ginoo, nga galig-o nato. He is our protector, He is our preparer, and He is our promoter. Na mga bersikulo ni atala ni, pero di lang nato bisahon kay mataas na kay siya. Okay. Mao ni ang mensahe karon. Ito atong ibasa ganiha. David sings of the God who secures. Si David, giawitan niya ang Ginoo, kay ang Ginoo mauna ang naghatag niya kasiguruhan. As David closes his Song of Songs, he takes a moment to look back. So, samtang si David nag-awit siya sa pinaka nindot siguro niyang awit sa iyang paminaw, then nagtanaw siya sa iyang kagahapon, sa iyang kinabuhi. Then, look around, and look ahead. So, he sings finally of the God who secures. So, mauna ang gihimo ni David. Point A, security is a past arrangement. Security is a past arrangement. The word therefore calls the mind backward. Maunang kanabitang magtuon tag Bible na siya. Magtuon tag Bible na gani therefore ang ato i-consider ang prior verses. 3 to 4 verses akong nahibalan ang imong i-consider na basta na ay therefore. So, the word therefore calls the mind backward. Si David, i-examine niya ang landscape of all the years that had passed in his life. Yang gisusi ang mga hitabo sa tanang mga katuigan nga nangagi sa kinabuhi ni David. Samtang iyaning gihimo, he sees the clear hand of God. Nakita niya ang klaro kaing kamot sa Dios, samtang ang Ginoo gidala siya, gi-protectionin siya, gi-panalanginan siya. God says that his past had been a time of absolute security. So mao na gihimo sa Ginoo, nakita ni David. Nakita ni David nga ang iyang kagahapon mga time of absolute security. So, para ni sa application diri sa ato, it would do us all good if we were to take just a minute to look back. Kung tanawon nato ang atong kinabuhi, kung ako personal magtanaw sa akong kinabuhi, pastil lang mauta. Maot kayo akong kinabuhi kaniadto. So it would do us all good if we were to take just a minute to look back. Look back to where you were when He found you. So, mauna na ang akong makaingon ko nga, wala siguro ko makaduol sa Ginoo, wala na po, patay na po siguro ko karon. So, atong tanawon, look back to how He saved you. Tanaw na to ang atong kaniadto, giunsa na pagluwas sa Ginoo o giunsa sa Ginoo pag-utto atong kinabuhi. Kana gyud importante, kana ako maka-realize ko makinabuhi yun ako, ni ma-realize yun ako ning kaning ingon ani ba nga mensahe. Kung atong tanaw nato kaniadto giunsa ta pagluwas sa Ginoo, nahibalo man mo siguro giunsa ko pag-save sa Ginoo, gipali niya ni akong kinadak ang bukog sa akong lawas o tungod niadto naka-alimad-mad ko nga giutro ko sa Ginoo. Remember His power. Hunumdumi ang gahom sa Dios, ang iyang mga panalangin o ang iyang mga milagro nga gi-shower over you down through the years. Daghan kaayong panalangin,
mga milagro sa Ginoo nga gibuo niya dinhi bisan sa atong panimalay sa miaging mga katuigan. So daghan kayo, dili na siguro mahinumduman ako ang uban, pero daghan. Remember how He has delighted in you. So mao na importante kayo nga ang Ginoo ma-delight siya sa atong kinabuhi. Kay na-delight man gyud ang Ginoo sa kinabuhi ni David. 2 Samuel 22:20. Kamoy basa ana. 2 Samuel 22:20. Read. You brought before him also in the large days, delivered me because you delighted me. Una na siya. So giunsa ta niya pagligon, giunsa siya pag-sustain, daghan kayong mga okasyon. Nga gisustain ta sa Ginoo, gilig-on ta sa Ginoo. So remember His security in days gone by and praise His name. So hinumduman na to ang mga kasiguruhan nga gibuo sa Ginoo sa atong kinabuhi sa miaging mga katuigan o tungod niya na daigo na to ang atong Ginoo. Point B, security is a present asset. Security is a present asset. So, as David looks around, he sees the hand of God still working in his life. So, nakita niya sa gihapon, gitanaw sa Ginoo ang palibot sa iyang kinabuhi. Nakita niya ang kamot sa Dios nga naglihok yapon sa iyang kinabuhi. He was secured by God's power in the past and knows that God still has the king safely in His hand. Gipanalipdan yun na sa Ginoo sa kamot sa Dios bisan sa iyang panahon karon. So, regardless of what the day may bring, sa unsay mahitabo sa adlaw nga mudala sa iyang kinabuhi, David knows that he is safe in God's tower of salvation. Muna pagbati ni David. So the past had been a showcase for God's power in David's life. But he also knows that regardless of what today may bring, God will keep His child safe and secure. Mao na ang atong buhi nga Dios, mao na ang buhi nga Dios ni David. So, mao ni ang application din sa ato. The same blessed assurance belong to us as well. Regardless of what the day may bring into your life and my life, we can rest assured that He will secure us in the present. Romans 8:28, kamar ko basa na, Romans 28, read. Sahon na to lang sulat ni sa 2 Corinthians 4:15. 2 Corinthians 4:15, read. Verse 16, go. Verse 17, go. So bugat kayo nining bugat kayo ya nga promise Ginoo ingon diri kay ang tanan nga mga butang tungod og alang sa inyong kaayuhan. You see? Aron ang madagayaon nga grasya unta pinaagi sa pagpasalamat sa daghan budagaya kaninyo sa kahimayaan sa Dios. 16 ingon diri tungod sa maong nga hinungdan kami wala na luya mo na ingon ni Paul. Apan bisan nga ang among pagkatao sa gawas nagakalaglag apan ang pagkatao sa sulod ginabag-o sa matag adlaw. So mao ni siya bitaw nga matigulang man ang atong physical appearance. Matigulang tatanawon mo kulot atong naong pero ang atong
sulod ang atong kalag, wa na matigulang. Kaya matud pa sa Ginoo, gibag-o na niya matag adlaw. Verse 17, kay ang atong magaan nga kasakitan, nga alang sa daklit nga panahon lamang, nagalihok alang kanato sa usa ka hilabihan kadako ug walay katapusan nga gibug-aton sa himaya. So, mao na ang promise sa Ginoo diri kanato. So, pasalamat sa Ginoo. We thank God we are the partakers of His divine providence as we move through all the valleys of our life, all the trials of our life, all the burdens of our life. God works in our present just as He has in our past. So whatever comes our way is part of the plan of God and is a product of His love and blessings upon our lives. So, point C, security is a permanent assurance. Security is a permanent assurance. Wala nga. So, si David, iyang gitanaw ang iyang kagahapon, then iyang gitanaw ang iyang palibot, then gitanaw po niya unsay ahead sa iyang kinabuhi. When he looked to the future, he saw God working in his life out into eternity. Out into eternity. David knew that God would secure his future just as surely as he had secured his past and his present. Mao na nahibalaan ni David sa buhi na ito nga Diyos. So, ang application na to, we have that same hope. Kita doon na puti parihos nga paglaom. God did not just work yesterday and He is not just working today, He is also working in our future. So, in fact, no matter what time or eternity brings into view, the saints of God, ikaw, kita mga believer, the saints of God are secured in the relationship to the Lord. This is the clear teaching of the Word of God in the book of Romans. When we entered into a relationship with Him, it was for all eternity. Kano sa ama nagsugod ang eternity sa atong kinabuhi, nagsugod na niya atong time nga na-save ta. Atong panahon nga na-save ta, nagsugod ang eternity sa among kinabuhi. So, we are secured in Jesus. Doon natin kasiguruhan diha ni Ginoong Hesus. Makaingon ta nga, what a blessing and what a hope. No matter what comes our way, we are in a permanent arrangement with the God of glory. So, mao ni ang conclusion sa itong mensahe. When we stop to think about it, this is a song we should all be singing. If we are saved by God's grace, we enjoy the same blessings and benefits that were enjoyed by King David. We have more than enough reason to praise God today and forever. So let's get about the business of doing it. Nindog tamang ampo ta. Amahan naman langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa mga awit ni David, Lord, o among nasabtan, Lord, nga unsa may mga favor diha, gikan kanimo alang ni David, mausad ang imong favor nga ihatag kanamo amahan. Una kami, Lord, angay pud ming mo awit kanimo. Muawit mi kanimo, Lord, sa tanan nga imong nahimo sa among kinabuhi. Mahal mo lang itnon among ipangamuyo, nalangin ang matag usangan niya karon, nga muyo mi Ginoo, nga kining mensahe dili mahimong kawang sa among kinabuhi. Amahan, kinamong pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga man luwas. Amen.